sa ating gobyerno. Magtrabaho kayo, bayad kayo ng gobyerno. Wala kaming hiling sa inyo kundi gawin ang mandatong ibinigay sa inyo ng taong bayan. Walang labis, walang kulang, bayad kayo, mga inayupa kayo. Ang sarap ng buhay ninyo, nakaw dito, nakaw doon. Ayun, nanggugulo pa kayo, gusto nyong gurgurin yung isang alin na napakabait, napakaganda, at napakatapang. Sigaw po na po tayo sabay-sabay. Duterte! 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 Alright, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction, 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 reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction, ha. Update sa nangyayari po dyan sa may Quirino Grandstand. Yung mga mainstream media ayaw pong ipalabas ang ating mga kapatid na iglesia na kung saan patuloy ang kanilang pagdami po dyan sa may Quirino Grandstand, mga ka-reaction. Mantakin po ninyo, ha, tahimik na tahimik po ang mga mainstream media ngayon. Halos wala po kayong mapanood sa mga mainstream media, kaya tumutok na lang kayo sa mga katulad nating mga vloggers na patuloy na nag-update sa ating mga kababayan. Sabi daw nila, ito raw ay tama nga naman, peace rally, hindi raw ito pro Duterte, hindi raw ito pro Bongbong Marcos, pero peace rally daw po ito, sabi ng mga mainstream media, no? Pero tingnan po natin ang pinag-ugatan po ng rally na ito, mga ka-reaction, ay walang iba na kundi ang pagtutol po ng iglesia sa impeachment ni VP Sara Duterte. O di ba? Pagtutol po yan, ayaw po ng iglesia na magkaroon po ng tuluyang pagkawatak-watak ng ating bansa. Kaya mag-update po tayo, pero bago yan, mga ka-reaction, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan po, mga ka-reaction, nakikita po ninyo ang ating silver play button na kung saan ay nakasulat po ang pangalan ng ating Pangulong Duterte, Mayor Duterte po dyan sa ating silver play button. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na dyan. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mga ka-reaction, mag-subscribe ka na dahil meron po tayong misyon. Sa darating ng May 9, bago po mag-eleksyon, ay pupunta po tayo ng Davao. At iaabot po natin yan sa ating Pangulong Duterte. At ang nasa po natin, mga ka-reaction, ay makuha po natin yung gold play button, mga ka-reaction, para dalawa po ang madala natin doon sa Davao, no? Kaya yun po ang ating misyon. Kung maabot po natin ng May 9, ay salamat. Kung hindi po natin maabot ng May 9, ay tuloy-tuloy lang tayo hanggang makuha po natin yung gold play button na gusto po nating ialay sa ating Pangulong Duterte. Ayan po, mga ka-reaction, no? Nakasulat po dyan ang kanyang pangalan. Kaya, mga ka-reaction, subscribe na para maabot ko na yung rurok ng tagumpay. Alright. Ito na po, update po tayo. Shout out kay Sir Bisdak. Ang video na po na to ay credit po sa kanya. Mag-react lang po tayo sa pangyayari sa mga kaganapan. Pangyayari, mga kaganapan dyan po sa Quirino Grandstand. Ayan po, pakinggan po natin. Ayan, like and share, mga kababayan ko. Ang ganda ng watawat, oh. Iyan, oh. Oh, buhay po ang INC. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Bisdak Pilipinas, sa buong mundo. Ito na ho yung nasaksihan natin, ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Tansya po dito, sir. Ang ilan na, sir, yung attende, sir? Simula pa ka. Kanina 6.20 po, 3 milyon. Siguro meron lang mga 4 na yan. Oo. 6 daw po, 6 a.m. 4 na milyon na po. Ang tinatayang dadalo po dyan ng mga INC ay 1 milyon. Pero ang projected po ng mga eksperto ng mga eksperto ay aabot po na mahigit 10 milyon yan dahil marami pong dadalo dyan na hindi po INC. Pinangunaan lang po ng INC ang rally na yan. Ngayon, ang kinatatakot po ng bangag na gobyerno na to, ang kinatatakot ay baka hindi na po umalis ang mga tao dyan. Yung mga tao dyan baka hindi na umalis at mag-stay na sila dyan habang hindi bumababa si Ngagba.
Yun po ang kinatatakot ng administrasyong ito. Kasi pag nandyan na yung mga tao, nandyan na, nakaposisyon na sila dyan, at napakarami nila, milyon-milyon sila dyan, at dumarating na lang yung pagkain, inumin, tubig, mga portalet nandyan na, ay baka hindi na sila aalis dyan. Kaya ito pong mga mainstream media, talagang pinipigil po nila ang kanilang mga sarili na ibalita kung gaano kalaki at kung gaano wala man lang aerial shot ng mga mainstream media na kung saan mga ka-reaction ay kayang-kaya naman nilang gawin. Pero natatakot po ang mga mainstream media na gawin ito sapagkat subalit datapwat na pinipigilan po nila ang clamor ng taong bayan na magkaroon po ng national clamor na baka hindi na po aalis ang mga mainstream media, ang mga tao dyan abang hindi bumababa si Bangag. Ayan po, tuloy natin 4.6 million na daw po. 6 AM pa lang, di ba? Tanda, estimate po ng mga nandito, mga nasa 4 million na ho. Yun. Grabe na. Baka ibalita na naman sa ibang media na libo-libo lang. Nasa 4 million na nga ho ang estimate guys na nandito ngayon. Oh. 4.5 na sir. Nadagdagan na. Nadagdagan na. 4.5 million na daw. Opo. Oh, grabe ho ito. Tingnan mo, may umakyat na sa ano. Alam niyo mga ka-reaction, dito po kasi ako kinikilabutan talaga ako naririnig ko sa service doc na nagsasalita siya dito na kung saan talagang nagkakawalaan daw po ng na signal dahil nagkakaroon na po na ngayon congested po yung mga cell sites sa dami po ng mga tao. Ngayon mga ka-reaction, sabihin ng mga loyalistang bugok dyan, mga loyalistang bulok dyan, mga ka-reaction, ang sabi daw nila, kakaunti lang yan. Ang sabi daw nila, suportado ni Bangag yan, suportado ni Bobong Marcos. Hindi. Ang sinuportahan ng iglesia dyan ay yung kasinungalingan na sinabi ni Bobong Marcos na hindi siya sang-ayon dyan sa tinatawag na impeachment ni BP Sara Duterte. Sabi ni Bobong Bangag na hindi siya sang-ayon sa impeachment ni BP Sara Duterte, pero ang nangyayari po ay kabaligtaran. Nagpapatuloy po ang pagtulak nila sa impeachment nung panahong sinabi niya yon. Mantakin ninyo, sinabi niya ngayon na hindi siya sang-ayon sa impeachment, pero kinabukasan, nag-file na po ng impeachment complaint ang mga makabayad black. Ano yun, di ba? Ang tawag yung pambubudol, siguro nainis na po itong mga iglesia sa katarantaduan na ginagawa ng administrasyong ito, sinakyan na lang nila yung kasinungalingan na sinabi po ni Bobong Bangag na hindi siya sang-ayon sa impeachment ni BP Sara Duterte. Kung maalala po ninyo mga ka-reaction, ang sinabi po ni Bobong Bangag noong nagsalita po si BP Sara Duterte, nagugurgurin niya yung tatlo, si Tamba, Palaka, at si Ngagba, na kung saan mga ka-reaction, kapag may nangyari kay BP Sara Duterte, ay may kinausap na siyang gugurgur sa tatlong yan. Kaya naman mga ka-reaction talagang pumalag daw. Pumalag daw di umano, sabi niya papalagan daw niya. Anong palagang ginawa mo? Subukan mong pumunta dyan kung talagang suportado mo, Ngagba. Kung talagang suportado mo ang peace rally na yan, wala stick, pumunta ka dyan, tignan natin kung anong mangyayari. Tignan natin mga ka-reaction kung anong mangyayari kay Ngagba kapag pumunta siya dyan. Sigurado hindi siya pupunta dyan kasi alam niya ang purpose ng pang-rally na yan ay peace rally nga na wag ma-impeach si BP Sara Duterte. Sinakyan po ng iglesia at ginawa pong tungtungan ng iglesia yung kasinungalingang sinabi ni Bobong Bangag na ayaw daw niya ng impeachment. Yan ang napala mo. Kasi mambubudol kayo, mga sinungaling kayo, mga magnanakaw kayo, kaya yan ang napapala ninyo. Kakainin kayo ng sarili ninyong mga katarantaduan. Ayan po mga ka-reaction. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Net 25 yan, automatic yan. Saka yung Eagle Radio sa kanila din po pala yun. Net 25 lang. Net 25 lang meron. Oo. Wala yung iba, no? Wala, no? Ay, hindi pinayagan, sir, no? Panigurado, hindi. Kasi nga kagahapon, di pa tayo nag-cover, tapos biglang dumating yung mga mainstream media, no? Yung kinover na natin.
O, tingnan mo, ganito yung mga mainstream media, wala. Parang gusto nilang itago ang kaganapang ito. Hindi po pwede, buti may social media na no? Malaking bagay talaga yung mga vloggers sa totoo lang. Ayun, yung mga footage na to galing sa mga political vloggers lang. Net 25. Saka yung eagle. Tulad ano, yung nakikita. Oo nga, net 25 yan, automatic yan. Saka yung eagle radio sa kanila din po pala yun. Tingnan mo yung mga ayaw sa kapayapaan. Grabe ho ito, guys. 4 million, meron na ho. Baka maghapon to, 10 million, tol. Dami nito. No, dami. Ang tinatantya po ng mga nanodoon, mga kareaksyon, aabot daw ng aabot po ng Dami yan, oh. aabot daw po ng 10 milyon ang mga taong pupunta diyan, mga kareaksyon. Talagang tingnan po ninyo, magsimula daw doon sa Dolomite Beach. May ipapakita po tayong footage mamaya na halos hindi na po magkamayaw ang mga tao diyan. Kaya ang payo ko po sa ating mga kapatid at mga kababayan na naririyan na sumama at nakiisa diyan sa peaceful rally na yan, mag-ano po tayo, maging mapagmasid po tayo. Baka mayroong mga manggugulo diyan at mayroong gagawa ng hindi maganda diyan sa mga kalaban. Kaya yung mga loyalista diyan na naiisip nila na tama po ang ginagawang ito ng iglesia at mga milyong-milyong Pilipinong nakilahok at nakisama dito sa peace rally na ito, na kung saan ito ay panawagan. Hindi naman sa gusto nating bumaba si Bangag, gusto nating mawala sila sa gobyerno, tapusin nila ang kanilang termino kung gusto nilang tapusin. Pero wag silang mangharas, wag silang mga manggago katulad ng ginagawa nila sa mga Duterte. Ikaw, kayo mga Marcoses, alam ninyo ang ginawa ng mga Duterte sa inyo nung panahon ni Tatay Digong. Itinayo nila ang inyong pamilya, ang inyong pangalan, pinabango nila ang pangalang Marcos, inilibing sa libingan ng mga bayani ang tatay niyong diktador. Mga Marcoses, mga wala kayong mga utang na loob. Alam yan ng taong bayan, kaya galit na galit ang taong bayan ngayon dahil sa ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte. Kayong dalawa ni Tamba, tsaka ikaw Ngagba, niligawan ninyo. May picture pa, kinakausap ninyo si VP Sara Duterte na nananahimik doon sa Davao na walang planong tumakbong presidente. Gusto lang niya yung mayor. Ang ginawa ninyo, kinuha nyo siya, pinilit nyo siya, niligawan nyo siya na maging vice-presidente ni Ngagba. Pumayag ang babae at pagkatapos to na nung ginawa nyo, dahil hindi siya sang-ayon sa pagnanakaw sa DepEd, dahil hindi siya nasang-ayon sa katarantaduhan, tinatakpan niya ang kanyang mata, bibig at tenga upang makapagpatuloy lang at hindi magkaroon ng political stability ang ating bayan. Ang ginawa ninyo, dinidestabilize ninyo ang sitwasyon ng gobyerno natin. Wala kayong ginawa kundi ubusin ang kaban ng bayan dyan sa Tuwadcom, mga inayupa kayo dyan. Ang daming perang ginastos ninyo para lamang may bagsak itong si VP Sara Duterte. Handa ninyong sunugin ang buong Pilipinas para lamang sa mga political agenda at political interest ninyo. Pero hindi yan papayagan ng taong bayan. Tatayo, magsasalita, mag-aalsa at mag-aalburoto ang taong bayan upang ipakita at ipaalam sa inyong mga nasa posisyon kayo na ang kapangyarihang yan ay hiram lamang at galing sa taong bayan. Hindi yan posisyon na pag-aari ninyo. Anytime, any moment, sa isang kisap mata at iglap, maglalaho kayo dyan sa inyong mga posisyon na yan at iba ang mauupo. Dapat unahin na ninyo ang interes ng taong bayan, ang interes ng publiko, at ang interes na makakabuti sa Pilipinas. Ang ginagawa ninyo, ang interes ninyo. Kaya naman nakikita po natin mga kareaksyon, wala nang takot magsalita ang taong bayan ngayon. Wala nang takot magsalita. Ito, pakinggan po natin ang mama na to.
Ayan, wala nang takot. Mga simpleng mamamayan, mga simpleng vlogger na katulad natin, umaalma, nag-aalburoto dahil nakikita nila mantakin ninyo nga kung totoo man na hospital si General Torre at walang PhilHealth ngayon, baka matuluyan na yun, Natsyempo ka pa naman, General Torre, walang PhilHealth, sorry. Ako naman yung naka-live ngayon. Alas 4. Yan siya, true. Yan ba yun yung patas na buhay ba? Yan ang patas sa buhay. Kita nyo po yung watawat ng Pilipinas, watawat na insin. Napakaganda tingnan sa video, tol. Oh, grabe, oh. O, tingnan po ninyo ang mga ka-reaction. Grabe. Pagdating po sa ating bayan, pagdating sa pagmamahal sa ating bayan, pagdating sa korupsyon at pagtutol, sama-sama po ang Pilipinas. Mga Pilipino, walang boundary, walang relihiyon, walang probinsyang pinanggalingan, walang salitang binibigkas. Nagkakaisa po ang Pilipinas ngayon. Hindi lang po sa Quirino Grandstand nangyayari. Ang peace rally na yan, nangyayari po yan sa buong Pilipinas. Isa pong warning shot yan. Isang hudyat yan na kayong mga gunggong dyan sa gobyerno, kayong mga korap dyan sa gobyerno, hindi na papayagan ng taong bayan ang makapagpatuloy pa kayo sa katarantaduhan, sa kaanimalan, sa pambababoy sa ating gobyerno. Pinapaabot lang ng kilusang ito, ng peace rally na yan, pinapaabot lang na hindi papayagan ng taong bayan na babuhin, politikahin at hindi ibigay ang dapat na serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Wala na kayong inatupag dyan, kayong nasa Kongreso, wala na kayong inatupag dyan kundi ang mga Duterte. Huwag niyong sasabihin na pabor sila kay Bobong Marcos. Kasi kung pabor sila kay Bobong Marcos, hindi nila pipigilan ang pagpapabagsak at pagpapa-impeach. Ang pag-impeach kay BP Sara Duterte, hindi kikilos ang mga yan. Hindi mag-aalburoto ang mga yan. Kung hindi lang nila naramdaman na ang sinabi ni Bangag, ang sinabi ni Bobong Marcos ay pawang kasinungalingan lang na siya ay tutol sa impeachment. Presidente ka ng Pilipinas, hindi mo kayang pagsabihan ng isang sabihin na natin separation of power. Katarantaduhan yun. Lahat ng nangyayari dyan sa kamera, may basbas dyan si Bangag. Kung hindi si Bangag, si Palaka. Kaya kayo, babagsak kayo dyan. Aalis kayo sa mga posisyon ninyo ng walang dignidad at integridad. Wala kayong iiwanang mabuting legasiya dyan. Pag hindi pa ninyo itinigil yung katarantaduhan ninyo dyan, kakalad ka rin kayo ng taong bayan palabas ng walang pakundangan. Itutuloy po natin ang kareaksyon. Brother, sa tingin nyo Oh, hindi na rin. Salamat, oh. Sa tingin nyo ba, brother, makakadaan ba mga nagbabalita dito? Nakapirmi ng Net 25 kanina pa madaling araw. Yung mga mainstream media, wala. Hindi sila makakadaan dito. Hindi na. Dito tayo eh. Paano Wala sila na. makakaano? Wala Lalakad na. din sila dito. Lalakad. Lalakad din Wala sila na. dito. Data signal, kaya lang may data signal sa ngayon. Ako, wala na. Susundin ako ng mga litrato sa Oo. mga kasama ko. Binagsakan ako ng signal ng Panginoon. Nako. Kung talaga naman. Shout out sa mga kasamahan ko dito. Ano ba ito? Anong live mo? Gulong ba yan? Hoy, ba't kayo malungkot? National Peace Rally nga ngayon. Wala kayong signal? Wala po sila Kaya signal, ano mga na, kareaksyon. Reader lang yan. Mga vlogger po yan. Duterte vlogger po yan. O tingnan natin kung may mga tarantadong mga dyan, na mga vlogger, na mga ensaymada vlogger dyan. At kung talagang yan, naniniwala kayo, peace rally dyan. Oy, anong pangalan nito? Si Sangkay. Oo, yung Sangkay na nag-aano ng ginto. Ba't di ka pumunta dyan? Mag-live ka dyan. Di ba mahilig kang pumunta sa mga ganyan rally-rally? Oo, si yung Jaret, yung bugok din na isa. Oo, si Mike Ulul. Oo, punta kayo dyan. Dyan kayo mag-salasalita, mag-live kayo. Tignan natin kung uubra yung mga live ninyo dyan. Hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan dyan. Dahil lang may karapatan lang mag-live dyan at paniniwalaan ng mamamayan
ay yung mga vlogger na kung saan gusto lang nila kapayapaan na katulad natin. Kung hindi ninyo tinuloy-tuloy yung impeachment na yan, kung hindi ninyo tinuloy-tuloy yung panggigipit dyan, kaya BP Sara Duterte, di sana, walang problema, di sana walang ganyang pag-aalsa. Kaya lang, talagang ang gusto po nila talagang mawala ang mga Duterte, ang mga tunay na naglilingkod sa ating bayan, mga ka-reaction. Ito po yung isang footage, mga ka-reaction, na kung saan dyan po, i-update ko lang kayo, nasa Dolomite Beach na po, nasa tapat na po ng Dolomite Beach, ang mga tao at hindi na yata kakasya doon sa Quirino Grandstand at parang mapupuno na. Ayan po, pakinggan po natin tong vlogger na to, shout out sa iyo, kabayan, hindi ko nakuha yung pangalan mo dahil, yan po, tingnan po natin. Ito po'y peace rally ng mga kapatid natin na ANC at ang iba't ibang grupo o reliyon na sumama dito. Bawal po muna dito ang pro Duterte o pro Marcos. Ito po'y para sa kapayapaan. Pero sa totoo lang, kapatid, sino ka man vlogger ka, shout out sa iyo, yan ay pro Sara Duterte at ayaw nila na ma-impeach si Sara Duterte. Kasi ang pagpapa-impeach kay Sara Duterte ay hindi magandang gawain. Kaya ibig sabihin yan, anti-government yan, yung government na gustong i-impeach si Sara Duterte. Pro Duterte yan kasi gusto nilang hindi ma-impeach si Sara Duterte. Di ba liliwanagin lang po natin wag po tayong magpakabobo. Wag po tayong gagaya sa mga ensaymada vlogger na kuno, napahiya daw yung mga DDS dahil sinuportahan niya ni Bangag. Kung talaga suportado yan ni Bangag, bakit hindi siya pumunta dyan? Diba? Kaya yung mga kasinungaling na mga ensaymada vloggers, mga bayarang vloggers na yan, pag sinabi ninyong suportado yan ni Bobong Marcos, ano yun? Kabubuhan yun. Ay, sa bagay, kayo yung mga bobong vloggers, di ba? Kampon kayo ni Bobong Marcos. Ayan, sige, diretso. Ayan, sobrang dami po ng tao, mga kababayan. Halos walang humpay po yung mga dumadating. Di ba? Monitor lang po, Francis Barbosa. Monitor lang po kami sa iyo, watching from Jinsan. Sige po sir, salamat po. Nakikita po ninyo yung mga tao, patuloy po ang paglalakad nila. Sabi daw po ng mga tao na dapat daw hindi raw dapat maging politically motivated na rally yan, peace rally yan. Pero sa ayaw at sa gusto po natin, talagang politically motivated po yan. Nire-respeto po natin ang pronouncement ng iglesia na yan ay peace rally. Against sila sa impeachment. Ano po ba yung salitang impeachment? Politically po yan. Political po ang impeachment. Kaya dyan, nakisawsaw po o nakibahagi, sabihin natin, hindi magandang pakinggan yung nakisawsaw, nakibahagi po ang iglesia, 10 o 20 o 100 taga-suporta na hindi po kabahagi ng iglesia ang sumama dyan dahil sa naniniwala po sila na ang kilusang yan ay isang hakbang para mapigilan ang patuloy na panggigipit at patuloy na pang-aabuso at patuloy na pagpapabagsak sa mga Duterte. Sabihin po natin hindi political yan. Ayaw po nilang impeach si Sara Duterte. Pero ang totoo po niyan, talagang galit na rin ang mga yan sa katarantaduhan ng mga politiko ngayon sa pagnanakaw. Kasi hindi po katulad noong 80s, noong 70s, noong panahon po ni Diktador Marcos Sr., ay hawak po nila lahat po ng lumalabas sa telebisyon. Kaya ngayon sinubukan muli ni Romualdez, na hawakan, i-control yung mainstream media. At pinangarap nila lang kontrolin yung mga social media vloggers, yung mga ensaymada vloggers dyan. Yung mga bayarang vloggers. Sinubukan nilang ang tawag dyan, sinubukan nilang kontrolin at i-recruit lahat. Mantakin mo yan si Sir Banat Bay, in-offeran siya ng 500,000. Di ba? Ako wala nag-offer sa akin, Dahil pag in-offer nila ako ng pera, ay wala stick. Yung nag-offer ng pera na yun, ay naku po. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari doon. Kaya ngayon mga ka-reaction,
dito sa Reaction TV PH, subukan ninyong offeran ako. Iba-vlog ko kayo. Anyway, mga ka-reaction, balikan po natin itong ating mga kababayan na patuloy na dumadagsa, dumarami. Kaninang alas 6 ng umaga po, mga kababayan, ay umigit kumulang 5 milyon na. Ngayon po, ang nakikita po nilang probabilities na darating dyan ay nasa 15 to 20 milyon. Sa buong Pilipinas daw po, baka 100 milyon. Nananawagan po kami sa SWS. Kung talagang gusto nyong malaman ang pulso ng taong bayan, yung yung tanggere, punta ka dyan. Maraming tao dyan, magtanong ka sinong gusto nila. Magtanong kayo dyan sa rally na yan kung sino ang nasa puso ng mga taong yan. At dyan po kayo mag-survey, mga SWS kayo. Magkano binabayad sa inyo, mga ulupong kayo? Ito po, mga ka-reaction, patuloy po natin pakinggan ng vlogger na to. Pasensya ka na, Brad, shoutout sa iyo. Sino ka man vlogger sa iyo, courtesy sa iyo itong video na ito. Kenneth John Jover, Hereford North, Cotabato. Shoutout sa iyo, sir. Ako po, Lakwatserong Payat, ingat po daming tao, mga kayo po ka-reaction. sa Quirino Stadium. Kita po Yes natin po, dyan. sir. Thank you. Grabe. Ngayong bagong taon, kapakanan ng tao ang isulong. Yan yung mga nakalagay sa banner ng mga Yan, oh. kababayan natin. Yan. Yan o, mga lutasin. Ano yan? Huwag palakihin. Pero Di ba? Mamayon, shoutout sa iyo, sir, from INC for Unity. Ayan, mga ka-reaction. INC. Yes, sir. Nabubulol na po tayo. O puti, asul at ang kanilang mga nakasulat. Mga kababayan natin. Yan. Libo pa, mga ka-reaction. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ano nakasulat dyan? Ayan, sobrang dami po ng Magkaisa, wag mang-isa. kababayan po dito sa Ang ganda po na nakasulat doon. Magkaisa at wag mang-isa. Iniisaan mo kasi. Oy, Bobong Marcos, gusto mo na naman kaming maisahan? Sabi daw niya, against siya sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo ba, Bobong Marcos, ang rally na yan ay nag-ugat yan dahil sa pag-impeach kay VP Sara Duterte. Walang ibang pinag-ugatan yan kundi ang pagtutol ng iglesia sa mga katarantaduhan ng gobyerno mo, Bobong Marcos. Tsaka dyan sa pagpapalakad, dyan sa kongreso, tamba, manood ka dyan. Yung mga mainstream media, hindi namin kayo kailangan, wag nyo nang ibalita yan. Kayang-kaya namin i-inform ang buong Pilipinas sa mga social media dahil nanonood na lang ang buong Pilipinas sa mga katulad nating mga vloggers. Kasi ngayon ginagaya ng mga mainstream media yung mga thumbnail natin. Ginagaya nila yung mga thumbnail natin para makahatak sila ng views, mga inayupak na yan. Gumawa kayo ng sarili nyong thumbnail, huwag nyong gayahin ng thumbnail ko. Isang mainstream media, yung thumbnail ko kamukhang kamukha. Walang ya. Di ba? Baka pati yung mukha ko ilalagay niyo sa thumbnail ninyo para may manood sa inyo. mga ano kayo, mga manggagaya. Pero ano po disclaimer lang, lahat po ng mga vloggers dyan, sino ka man, gusto po ninyong gamitin itong ating mga content, gusto nyong gayahin itong ating mga content, ay malaya po ninyong gamitin marami rin mga nag-i-email sa akin na gustong i-re-upload, i-re-content, i-reuse, wag nyo lang i-abuse, baka pagdating sa content ninyo, iba yung sinasabi ninyo, kaka-copyright ko kayo. Kung ano lang laman po ng aking content, yun lang ang sabihin ninyo, wag nyong adulterated content, Baka pag nakita ko yung content ninyo, wala na akong upload dyan. Lakwatserong Payat, shoutout distrito ng Candon City, Ilocos Sur. Shoutout sa iyo, sir. Shout out! Naku, napakarami po mga ka-reaction. Share po Yan. yung live natin, mga kababayan. Yan po ang tinatawag nating update, mga ka-reaction. Kaya naman dito ay talagang tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na ang pag-angat. Ang pag-angat ng disgusto ng tao dyan sa bangag na administrasyon na yan. Ayan. Itigil nyo na kasi yung kaputahan ninyo. Itigil na ninyo yung kahekakan ninyo dyan sa ating gobyerno. Magtrabaho kayo, bayad kayo ng gobyerno.
Wala kaming hiling sa inyo kundi gawin ang mandatong ibinigay sa inyo ng taong bayan. Walang labis, walang kulang, bayad kayo, mga inayupa kayo, ang sarap ng buhay ninyo, nakaw dito, nakaw doon. Ayun, nanggugulo pa kayo, gusto nyong gurgurin yung isang alin na napakabait, napakaganda, at napakatapang. Sigaw po na po tayo sabay-sabay. Duterte! Duterte! At Duterte! kung hindi natin napansin. Duterte! Sobrang bilis po kasi Duterte! comment nyo. Duterte! 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 Erning Manuel. Duterte! Yes, sir. Duterte! Ayan. Duterte! Ayan. Duterte! Oh, mag-ingat po kayo lahat po mga nandyan sa Quirino Grandstand. Naka-standby po tayo sa ating headquarters. Sa headquarters po ng Reaction TVPH. Patuloy po namin kayong bibigyan ng update sa mga pangyayari dyan sa may Quirino Grandstand. Kasi kung pupunta po tayo dyan, nagkakawalaan po ng signals, nagkakawalaan po ng mga cellphone. Anyway, hindi po, joke lang po yun. Anyway, mga ka-reaction, nandito po ako lagi. Subaybayan po ninyo ang ating mga update at ang ating mga punto de vista sa ginagawa ng mga tarantadong mga opisyal na tinalaga natin sa ating mga posisyon sa ating bayan. Syukran. Ingat po kayo lahat dyan. God bless. Subaybayan po ninyo ang ating mga update, mga ka-reaction. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel bago ko po makalimutan ang ating misyon, mag-subscribe ka na, ka-reaction. Ayan po, nakikita po ninyo ang ating silver play button na kung saan nakasulat po dyan ang pangalan ng ating Pangulong Duterte na ating pinasalamatan sa pamamagitan po ng ating silver play button na ibibigay po natin yan bago po ang eleksyon ng 2025 May 9. Kaya kung gusto mong sumuporta sa aking misyon na kung saan ay makapagbigay ng kamunting pasasalamat, ng plaki ng pasasalamat sa ating Pangulong Duterte, ay ninanasa po natin na makuha yung gold play button bago po mag May 9. Kaya mga ka-reaction, heto na po, heto na po, heto na po ang inyong pagkakataon na maging kabahagi ng aking misyon. At marating ko na yung rurok ng tagumpay. Syukran. Subscribe ka na, ka-reaction. Si Sir.